Praise God. So tayo po, sanay tayo mga kapatid sa mga kasabihang kapag may sinuksok, merong madudukot. Di ba? Sanay din tayo sa mga kasabihang ah, kapag may nilaga o kapag may yan, hindi, kapag may tiyaga, may nilaga. O, di ba? Tapos, meron pa tayong ibang kasabihan na kapag ikaw daw po ay may inipon, merong kang magagamit. So, lahat ng iyang mga kasabihan na yan, no, ay nauuwi doon sa kaisipang ang tao ay dapat na magpagal. Ang tao ay dapat na magtrabaho. Ang tao ay dapat na gumawa upang siya ay merong matatanggap. Meron siyang mapapakinabangan. Okay? So, hindi naman po masama ang mga prinsipyong yan, no? Kasi tunay nga na kailangan nating gumawa for our own living, para sa ating pamumuhay. But tonight, I will share you one kingdom principle na contradict sa prinsipyo ng tao. No? Tayo mga kapatid ba ay naniniwala na kapag may tiyaga, may nilaga. So kailangan mong magtiyaga bago ka makahigop ng sabaw, no? Dahil yun po yung bunga ng iyong pagtitiyaga. But this time, mga kapatid, ibang kaisipan ito na hango sa kingdom principle, no? One soweth and another reapeth. Isipin mo, hindi ka nagtanim, pero ikaw yung aani. Di ba? So sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, nung sila po ay magkakasama, sabi niya, dito nagkakatotoo ang kasabihang, iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan. Wow. So anong ibig sabihin ng Panginoon doon sa kanya pong mga pangungusap na yon? Sinusugo niya daw ang kanyang mga alagad upang umani sa mga hindi nila itinanim. Ay gawin niyo po ngayon yun. Didimanda kayo ng may-ari ng bukirin. No? Subukan ninyong mag-ani ng bunga ng mga prutas at gulay diyan na hindi nyo naman pananim, talagang may kalalagyan kayo. No? So, what really the meaning of this, no, na sinasabi ng ating Panginoon? No? So, ito po yung ating pag-aaralan ngayon pong gabi. Meron bang katotohanan na pwede tayong umani kahit hindi tayo ang nagtanim? No? So, balikan po natin yung kasaysayan ng mga Israelita. Balikan po natin doon sa aklat ng Deuteronomy chapter 6, kung saan, mga kapatid, si Moises ay nagbigay ng paalala sa kanyang mga kababayang Israelita na noon ay nagpapahinga sa ilang. So mula po doon sa matagal na pagkakabilanggo, sa matagal na pagkakaalipin doon sa Ehipto, ang Diyos ay kumilos sa bayang Israel. Gumawa ang Panginoon upang ang kanyang bayan ay mailabas doon sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. So, mula doon sa Ehipto, naglakbay sila papuntang lupang pangako doon sa Kanaan. At habang sila'y naroroon sa ilang, mayroong mga paalala si Moises. So sabi po ni Moises dito, mga kapatid, sa chapter 6 ng Deuteronomy verse 10, sabi niya, malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac, at Jacob. No? Sabi po ni Moises, maninirahan kayo
sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Sabi pa niya, titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng mga tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay, at mamimitas kayo ng mga ubasan o sa mga ubasan at sa mga olibong hindi ninyo itinanim. So ito po mga kapatid, yung magiging kalagayan ng mga Israelita doon sa lupang pangakong naghihintay sa kanila. Imagine, sabi ni Moises sa kanila, ito na ang panahon na mararanasan nyo ang pangako ni Yahweh mula pa kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Wala pong alam ang mga Israelitang ito, sapagkat for about 400 years, 400 taon ang lumipas, nandoon sila sa Ehipto at sila po ay alipin doon. So ang kanilang natutunan doon ay gumawa para sa hari. Magpakapagod, magsikap para sa hari. No? Sila po mga kapatid ay hindi sinasahuran. Sila po ay pinagbubungkal, sila po ay pinaggagawa ng mga konstruksyon, pero walang sahod kasi sila po ay alipin doon sa Ehipto. Pero tapos na ang panahon na yon. Dumating na ang tulong ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moises. Inilabas ng Panginoon ang kanyang bayan sa pamamagitan ni Moises at mula sa Ehipto patungo sa Kanaan sa lupang pangako, ngayon nandoon na sila sa ilang. Pero ang Moises mukhang matanda na. Mukhang hindi niya na magagawang ituloy pa ang paglalakbay. Kaya sabi niya, nagpaalala siya sa mga Israelita. Sabi niya, malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac, at Jacob. At binanggit po ni Moises na talagang pinagpala ng Diyos ang kanyang bayan, ang kanyang hinirang na bayan. Kasi sila'y titira sa mga naglalakihan at naggagandahang lungsod. Pero hindi sila ang nagtayo nun. Sila po ay titira sa mga bahay na punong-puno ng pagkain at mga kagamitan. Pero hindi sila ang nag-impok nun. Meron na silang patubig na hindi sila ang humukay nun. Sa makatwid, dadatnan na lang nila ang lungsod. Pero may mga nakatira doon. May mga kaharian doon. May mga namumuno doon. May mga sundalo doon na higit na malalakas, magagaling, no? At mahuhusay sa pakikipagdigma ang maaabutan nila ron. Ang tanong, magwawagi ba sila sa mga sundalong yon? Sa mga grupo ng mga sundalo na yon na bihasa sa gera, bihasa sa labanan, at nagtataglay ng mga mahuhusay na sandata sa pakikipagdigma. Samantalang itong mga Ehipsyo o itong mga Israelita na galing sa Ehipto, ang kanilang dala mga tungkod, mga tabak na pangtabas ng damo. Wala silang mga sandatang panlaban sa kalaban. Kung meron man silang sandata, mga improvise yun. Mga siguro kung sa atin pa, mga tulos ng kawayan, no? Sila ganun din siguro, mga kahoy na tinulusan na ipanlalaban sa digmaan. So anong magagawa ng mga ganung sandata doon sa mga makabagong sandata ng mga kaharian na kanilang makakadigma? So wala. At ang isa pang problema nitong mga Israelita, may mga sasakyan ang mga kaharian na yon. Meron yung mga sasakyan na mga mabibilis, mga karwaheng mabibilis. Pero sila, naglalakbay sila, may iilan lamang silang mga kamelyo na ginagamit papunta doon sa kanilang patutunguhan. So that means, possibly, sila po mga kapatid ay talo sa puwersa, talo sa lakas, maaaring sa bilang, outnumbered din sila.
Pero paano nagtagumpay ang mga Israelita? Paano sila nagwagi sa mga kahariang kanilang dadaanan? Alam nyo, hindi lang po isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlong mga kaharian ang kanilang dadaanan. No? Maraming kaharian ang kanilang dadaanan. At lahat yun kanilang didigmain. Pero paano nga ba sila nagtagumpay? Paano nga ba sila nakalampas sa mga kaharian na yon at nakapasok sa lupang pangako na ang kanila pong daladalang sandata ay hindi naman po mahuhusay? At sila pong mga Israelita, gaya ng sinabi ko kanina, alipin sa matagal na panahon. Ibig sabihin, wala silang training. Di ba? Wala silang training sa pakikipagdigma. Alipin sila eh. Ang ginagawa nila doon, nagbubungkal ng lupa, nagtitipak ng bato, nagbubuhat ng mga bato. No? Lahat ng mga gawain ng alipin, yun ang kanilang ginagawa. Pero hindi sila tinrain sa pakikipagdigma. And yet, by this time, papasok sila sa Kanaan at ang bawat kaharian doon, lalabanan nila. Anong gagawin ng mga Israelita? So, let's continue. Puntahan po natin sa aklat ng Josue, Kapitulo 24. Talatang 11 hanggang 13. Sabi po riyan, mga kapatid, nakapasok na po sa lupang pangako sa Kanaan ang mga Israelita. Sa pangunguna ng nooy, batang-bata, malakas, matipuno at mahusay na tagasunod o alagad ni Moises, si Josue. Si Moises noong time na yon patay na. So ang pumasok po sa lupang pangako ay yung kanyang mga assistant, si Caleb at si Josue. Mga kabataang matitipuno. No? At nung sila po'y pumasok na sa Kanaan sa lupang pangako, ganito po ang sinabi ni Josue sa aklat ng Josue Kapitulo 24, talatang 11. So tumawid kayo ng Jordan at nakarating sa Jericho. Sabi ng Panginoon, nilabanan kayo ng mga taga-Jericho at ng mga Amoreo, Periseo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, Hibita, at Hebuseo. Ngunit sila'y ibinigay ko sa inyong kapangyarihan. So sabi ng Panginoong si Yahweh, mga kapatid, sa dami ng mga kaharian nito na kanilang pinagdaanan o nilabanan, lahat sila ibinigay ni Yahweh sa kanilang kapangyarihan. Verse 12, parang hinabol ng mga putakti na nagtakbuhan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. So ang nangyari pala, mga kapatid, kapag papasok na ang mga Israelita sa isang lungsod, nagkakagulo sa loob ng lungsod. Ang sabi po ng Biblia, sila-sila'y nagkakaaway-away, sila-sila'y naglalaban-laban, sila-sila'y nagpapatayan, hanggang ang bawat isa ay magtakbuhan. Kaya pagdating po, mga kapatid, ng mga Israelita, wala naman silang kakalabanin na eh. Bakit? Wala nang tao sa lungsod. At ganun ang nangyari, mga kapatid, doon sa Amoreo. Yung hari po doon, mga kapatid, ay dalawang hari, naglaban-laban at parehas nagtakbuhan. Iniwan ang kani-kanilang mga kaharian. At naging bantog ang mga kaganapang ito sa iba pang mga kaharian. Inaakala nitong mga kaharian, no, yung ibang mga kaharian, yung mga Periseo, Cananeo, Heteo, Gergeseo, no, lahat ng Heteo, lahat ng Iseo, no, ay sayo. Lahat ng mga kaharian, mga kapatid, inaakala nila na malalakas ang mga Israelita. Inaakala nila na magagaling na mga sundalo ang mga Israelita. Kasi hindi pa naman nila nakikita ito. Imagine, 400 years, nakatago lang sila sa Ehipto. Sila yung mga alipin doon. Hindi sila kailanman nakita ng lahat ng kaharian.
Kaya nung malaman ng mga kaharian na ang tumalo sa mga naunang kaharian ay mga Israelita, iniisip ng ibang mga hari, mahuhusay na mga sundalo yon. Magagaling na mga sundalo yon. Kaya takot din sila eh. Kaya malayo pa mga kapatid, mababalitaan nila, halimbawa, ako yung hari sa Jebuseo. Mababalitaan kong parating na sa akin ng mga Israelita. Sa takot ko, yayakagin ko ang lahat ng aking mamamayan para umalis. Kasi papatayin tayong lahat dito. So alisan sila. Iiwanan nila ang kanilang kaharian, walang tao. Bakit? Kasi po, natakot sila na ang mga Israelita ay mga magagaling na mandirigma. Pero anong dala nila? Ang dala nila ay patpat, ang dala nila ay tinulos lang na kahoy, wala silang sandata. Kaya nang dumating sila, nagugulat sila sa mga kaharian. Ilang kaharian yon ang kanilang napasok, walang mga tao. At dinivide nila ang kanilang mga tao. O kayo, dito na kayo. Tutuloy kami sa isang kaharian. Pagdating nila doon, wala rin tao. O dito na kayo. Kami na mapupunta uli doon. And so on and so forth. Wala silang nadadatnan ng mga tao. Tinirhan nila ang mga lunsod na yon na punong-puno ng mga biyaya at pagpapala. Kaya ang mga Israelita, tuwang-tuwa sa galak. Amen? Tuwang-tuwa sa galak. Eh, ikaw ba man din eh, wala kang kapagod-pagod. Darating ka lang doon, may bahay ka na. Siguro sila Pastor Dave, sila Kuya Axel, nag-aagawan. Doon ako yung puting pintura. O doon ako sa mas maganda yung bintana. Agawan sila, dito ako. Eh, marami. Mamili ka na ng bahay mo. At pag binuksan mo ang pintuan ng bahay, nako, daming pagkain. Doon po nanirahan ang mga Israelita. Sa ating pampanahon, mga kapatid, ayahay. Wow, sarap ng buhay. Ganon sila, mga kapatid, dinala ng Panginoon sa lupang pangako. Amen? Pero may paalala si Moises sa kanila. Ano ang paalala ni Moises? Balikan natin ang Deuteronomy. Ang paalala po ni Moises sa kanila ay ito. Praise God. Deuteronomy chapter 6. Yan, verse 12. Sabi po ni Moises sa kanila, 11 muna, 11. Yan o, sa last sentence. Kung kayo'y naroon na, yan, sabi niya, mga Israelita, kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay. Verse 12, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Amen? Alam ni Moises na magiging maganda ang buhay nila doon. Magiging ayahay ang buhay nila doon. Pero ang sabi niya, mga kapatid, kapag kayo naroon na at nagtatamasa na ng kaginhawaan, huwag niyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto at sa pagkaalipin. Mga anak ng Diyos, gaya ng ating pinag-aaralan ngayong gabi, you will reap, no? Aanihin mo ang hindi mo tinanim. At kapag ikaw po ay umani ng hindi mo tinanim, at kapag nararanasan mo na ang biyaya at pagpapala ng Diyos, mga kapatid, huwag mong kalilimutan ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng pagpapalang yan. Amen? Huwag mong kalilimutan ang Panginoong Jesucristo na nagbigay sa iyo ng pagpapalang yan. Ang sabi pa ni Moises, mga kapatid, huwag niyong kalilimutang sambahin at paglingkuran si Yahweh. Praise God. Kasi alam niyo, ang buhay ng tao, kapag masagana na, nakakalimot na. Itong mga Israelitang to, nung sila'y nandoon na sa lupang pangako, unti-unting nakalimot dahil sa kanilang tinatamasa. Yung mga Kristiyano, mga kapatid, kapag tayo po ay mga nasa panahon ng kaginhawaan na,
nakakalimutan na natin ang Panginoong Diyos na nagbigay sa iyo ng pagpapalang yan. Sabi ng ibang mga kabataan, Pastor, nagsunog ako ng kilay. Nag-aral ako ng 4 na taon. Nag-review pa nga ako para pumasa ako sa aking exam. Bago ako humanap at natanggap sa trabaho. Nagsikap ako, kaya ako ngayon naririto at nagtatamasa ng aking mga pinagpagalan. Mukhang nakalimot ang kabataang ito. Maraming mga kabataan ang hindi nakapagtrabaho o nakapagtapos. Maraming mga kabataan na ang hindi nga humantong sa pag-aaral sa mga paaralan. Pero mapalad ka, nakapag-aral ka pa, at nakapagtapos ka pa. Amen? Ang ibig ko sabihin mga kapatid, kung ano man ang iyong tinatamasa, yan ay pagpapalang biyaya ng Panginoon sa iyo. Na huwag nating isipin, ako'y naggaling sa kahirapan, ang aking angkan, ang aking pamilya ay mahihirap, pero nagsikap ako. Ginawa kong araw ang gabi para lamang ako makapag-ipon at umasenso. Tama yon. Pero hindi mo ba alam, ang nagbigay sa iyo ng lakas para mapagtagumpayan mo ang gabi ay walang iba kundi ang Panginoon? Hindi mo ba alam na ang nagbigay sa iyo ng karunungan upang makita ng iyong boss ang galing mo sa hanap buhay o sa paggawa ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos? Ang Diyos ang nagkakaloob. Kaya kung ano man ang ating tinatamasa na nagiging tuntungan ng ating pagpapala, hindi natin pwedeng ipagmalaki na ikaw ang gumawa noon. Tandaan po natin, ang lahat ng ating mga ginagawa ay nagsisimula sa biyayang galing sa Panginoon. Karunungan, kalakasan, kakayahang gumawa, galing sa Panginoon. Maraming nagkakasakit, ang iba nga hindi na nakaka-recover. No? Marami pong mga nangarap na makapag-aral pero hindi nakapag-aral. Pero ikaw, mapalad ka. Bakit? Kasi ang biyaya ng Diyos ay naging pabor sa iyo. Nakapag-aral ka. Pastor, ang talaga namang dahilan kung bakit ako nakapagtapos ay yung nanay kong OFW. Yung tatay kong OFW. So, kaya kami nakapagtapos kasi meron po kami magulang na nagsikap. Hindi mo ba alam na ang magulang mo ang pagpapala mo na bigay ng Panginoon sa iyo? Kasi yung ibang mga bata, wala naman silang magulang na nasa abroad. So, ang biyaya mo ay ang magulang mo. At ang magulang mo, kaloob ng Diyos sa iyo. Kaya wala ka pa rin ipagmamalaki. Di ba? Ang lahat ay galing sa Panginoon. So kapag tayo po ay nasa panahon na ng kaginhawaan, nasa panahon na ng kasaganaan, praise God, ang sabi po ni Moises sa mga Israelita, gaya ng sinabing ito ni Moises, ang paalala ng mga ngaral na kagaya ko sa mga Kristiyano, kapag kayo'y nananagana na, huwag niyong kalimutan ang Panginoong Diyos. Amen? Huwag nating kalimutan ang Panginoon na nagbigay sa atin ng ganoong biyaya. Hallelujah. So let's continue. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, si Josue kasama ang kanyang mga sundalo ay nakaranas ng pagtatagumpay. Pero hindi po sila nalagay sa matinding digmaan. Imagine, brothers and sisters, nagtagumpay pero hindi naranasan ang matinding digmaan. Ano naranasan nila? Ang naranasan nila, mga bukas na lunsod na walang tao at kanila na lang titirahan. Ngayon, sabi ni Josue sa kanila, praise God, verse 14, kaya ngayon, sambahin ninyo si Yahweh at paglingkuran ninyo siya na ang buong puso't
katapatan. Alisin na ninyo ang mga Diyos-Diyos ang dating sinasamba ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia. At sa Ehipto, si Yahweh lamang ang inyong paglilingkuran. Kapalit ng inyong tagumpay, kapalit ng inyo pong kasaganaan, maglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Maglilingkod tayo sa Panginoong Diyos. So tandaan nyo mga kapatid, itong mga Israelitang ito, nagtamasa ng buhay na marangya, pero hindi nila pinagpagalan. Hindi sila ang nagtayo. Hindi sila ang nagpasimula. Pero lahat ng iyon ay dahil sa biyaya ng Diyos. It is all because of God's grace. In our generation, in our time, brothers and sisters, hindi ito dahil sa galing mo. Hindi ito dahil sa impluwensya mo. Hindi ito dahil sa husay mo, sa talino mo. Hindi ito dahil sa talento mo. Kaya ka merong magandang buhay ngayon. Ito'y dahil sa biyaya ng Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. So totoo na po mga kapatid yung kasabihan na sinabi ng ating Panginoon na one soweth and another reapeth. Iba ang nagtanim, pero iba ang umani. Kaya sabi ng Panginoon, I sent you to reap that whereon you bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labor. Imagine, iba ang nagpagal. Pero ikaw ngayon ang nagtatamasa. Sino ba ang una nating itinanim? Sino ba ang ating pong unang itinanim? Ang Biblia, mga kapatid, ay nagpapakita o nagsasabi sa atin na meron ng unang nagiging alay o handog. At ito po, mga kapatid, ang nagdala ng bunga sa atin. Basahin po natin ang aklat ng Hebreo. Praise God. Kapitulo 10, katalatang 14 or 14. Sabi po riyan mga kapatid, sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang handog, ay kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Sa pamamagitan lamang daw po ng isang handog, ay ginawa niyang ganap, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. Praise God. Ano ang ibig sabihin niyan, mga kapatid? Alam na alam po natin sa aklat ng Roma na meron isang namatay para sa atin. Di ba? Meron isang nagdusa, naghirap, nagbata ng lahat upang ikaw at ako ngayon ay mabuhay. Ang tinutukoy ko mga kapatid ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang binhing itinanim. Subalit sa ating pag-aani ngayon mga kapatid, wala po tayong hirap sa mga pangyayari. Ang nahirapan ay ang Panginoon. Siya po ang naghirap, siya ang nasaktan, siya ang binugbog, siya ang dinusta, siya po ang pinarusahan at siya ang namatay. Pero sino ang umani? Tayo po ang umani. Dahil sa kanyang kamatayan, nagkaroon tayo ng buhay. Buhay na walang hanggan. Dahil sa kanyang mga latay, ikaw ay gumaling. Dahil sa kanyang paghihirap, tayo ay naging malaya. Dahil sa kanyang dugo na tumigis sa krus, tayo ay napatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Siya ang naghirap, tayo ang nagtatamasa. Tayo ngayon ang pinagpala. Kung hindi ginawa ng Panginoon yon, hindi tayo mamumuhay ng may kagalakan, kapayapaan at kasaganaan ngayon. Pero dahil ginawa ng Panginoon ang lahat ng iyon, ngayon mga kapatid, nagtatagumpay tayo sa buhay na ito
sapagkat inaani natin ang hindi natin tinanim. Tinatamasa natin ang pagpapalang ang Panginoon ang nagtanim. Yan ang kanyang pangako sa atin. At dahil dyan, marapat lamang ibalik natin ang pasasalamat sa ating Panginoon. Imagine kung hindi niya ginawa yon, mananatili tayo sa kamay ng kaaway. Kung hindi ang Panginoon ay namatay, mananatili tayong nasa gapos ng kasalanan. Kung hindi ang Panginoon ay nahirapan, mananatili tayong nakatali ang ating mga kamay ng kaaway. Pero purihin ng Diyos, pinalaya tayo ng ating Panginoon. Amen? At ang pinatawad ng maliit ay magpapasalamat ng kaunti. Pero ang pinatawad ng malaki ay magpapasalamat ng mas malaki. Kaya kung marirealize mo, mga kapatid, yung mga ginawa mo sa buhay na ito, na hindi karapat-dapat at hindi ayon sa plano at kalooban ng Diyos, marirealize mo sa sarili mo, Lord, sana hindi ko ginawa yon. Nahihiya ako sa Panginoon sapagkat may mga ginawa akong hindi matuwid, hindi tama at hindi ayon sa Kanyang kalooban. May mga ginawa ko sa buhay ko na hindi po kalugod-lugod kasi hindi pumantay doon sa Kanyang mga pahirap. Kaya ang mangyayari niyan, ang pinatawad ng malaki ay dapat magmahal sa Diyos ng mas malaki. Amen? Kaya tayo po, kapag tayo naramdaman natin that we are feeling guilty, na tayo po, mga kapatid, ay niligtas ng Panginoon, pinatawad ng Panginoon, ang isusukli natin ay isang malaking paglilingkod. Isang malaking paglilingkod. Isang maraming pasasalamat. Maraming pasasalamat. Bakit? Kasi na-realize mo, hindi lang pala konti ang pinatawad sa akin ng Panginoon, kundi malaki. Amen? So yun po ang ibig sabihin ng Biblia. Kaya ngayon, tayo po ay humaharap sa Panginoon dahil sa Kanyang biyaya. Tayo po ngayon ay humaharap sa Kanya dahil sa Kanyang biyaya. At dahil dyan, mga kapatid, praise God, ating pasasalamatan ang Panginoon na nagbigay ng Kanyang buhay para sa atin. Kung ano man tayo ngayon, bunga yan ng lahat ng paghihirap at pagsasakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi yun ginawa ng Panginoon, grabing buhay, grabing hirap ng buhay ang ating kalagayan ngayon. Pero hindi pumayag ang Panginoon. Ayaw niyang pabayaan tayo sa kamay ng kaaway. Sabi niya, ako'y pumarito upang bigyan ko sila ng buhay. Buhay na ganap at kasiyasiya. Samantalang ang kaaway ay pumarito rin sa atin. Ang kanyang dala, mga kapatid, ay ano? Ang kanyang dala ay pagkawasak, paninira, at kamatayan. Pero ang Panginoon, mga kapatid, nangako sa atin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. At kasama niya sa kanyang kaharian, tayo mamumuhay doon magpakailanman. Taglay naman natin doon ang buhay na walang hanggan. Last week, naalala ko, pinag-usapan natin yung the person of Christ over man and death. Nakita natin doon na ang kinatatakutan ng taong kamatayan ay hindi na dapat katakutan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi alam natin sa simula't simula pa na ang ating buhay sa mundong ito ay may hangganan. Pero sa mga naglilingkod sa Panginoon, naghihintay ang buhay na walang hanggan sa kamay ng ating Panginoon. Kaya mapalad ang lahat ng mga Kristiyano na namatay na naglilingkod sa Panginoon sapagkat ang kanilang buhay ay magpapatuloy doon sa kaharian ng Diyos.
So hindi tayo kayang takutin ng kaaway. Ngayon, hindi gaya ng mga hindi mananampalataya, no? Sila ay natatakot sa kapangyarihan ng kamatayan, pero hindi ang mga anak ng Diyos. Amen? Inaawit natin ang isang awitin, no? Tayo'y mabubuhay at di mamamatay, no? I will live forever, sabi natin doon sa awitin. I will live, I will not die. No, bakit? Because of the power of Christ. Purihin ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo, mga kapatid. Tayo po'y magpapasalamat sa ating buhay at makapangyarihang Panginoon.